Hello, hello, hello. Today is Monday. Another day, another video na naman tayo. Gagawa tayo ng overload na pinaksiyo o paksiyo. Paksiyo na isda. Yan ang aking mga sahog. Nilagyan ko ng maraming gulay, sibuyas, kamatis, pidada, sili, garlic, kaluya, string beans, sitaw, okra, ano pa ba, ang talong. Yan ang mga sahog ko sa aking pinaksiw na isda today. Kasi today, yung yung dinner namin ay pinaksiw na isda. Hinalo-halo ko na lang para isang lutuan. Yan, hugasan natin yung isda. Ang kulit ng aking miming, ang miming ko na napakulit, na gutom na daw siya, gusto niyang kumain ng isda. Hindi pwede niyang kainin ang aming isda kasi ang aming isda, yan ay ulam naming mamaya sa hapunan. Yan, kailangan hugasan na maigi yung mga gulay-gulay kasi binili yan sa palengke, hindi natin yan tanim, so hindi natin alam kung ilang spray ba ang inabot ng mga gulay na yan. Dapat hugasan natin ng maigi. At sa ilang bisis ko na nga sa paghugas ng gulay ay binababad ko talaga siya sa asin. Yung ilang bisis ko muna siya hinugasan bago ibabad sa asin. Kasi yung pagbabad ng asin dyan sa gulay ay natutunan ko yan sa doon sa Hong Kong para matanggal yung mga insecticides na na-spray dyan, mga uod-uod. At yan ang aking isda, na defrost ko na yan. Ang ingay ng mga motorcycle na dumaan dito, ang ingay nila motorsiklo na yan. Gabi na, oras na, mag-alas 9 na, maingay pa din. Yan, may isda ako kasi may natira akong ang bawat pack yan, binalot ko yan 6 na piraso. Tapos may natira akong 3 piraso na iprito ko sana, kaya lang naubusan ako ng mantika, kaya pinaksiyo ko na lang. At tatanggalan ko na din yan ng hasang bago inilagay sa freezer. Last week pa namin yan binili. Mag 2 weeks na ngayong Wednesday. Yun, kumukuha lang kami dyan pag gusto namin kumain. Tapos binalot. So siguro sana umabot ng isang buwan. Pero hindi yan naabot isang buwan kasi yan lang naman lagi inuulam. Gulay, tsakos yan. Hindi naman kasi kami lagi kumakain ng karne. Yan, nilinis ko na uli yung hinugasan ko yung isda, pero yung miming ko ay nakabantay. Ang ingay talaga dito sa amin. Pag mag-work from home ka dito, na mag-call center ka, wala, lagot na ang ingay. Ayan, hugasan ko na ulit yung banlawan ko yung gulay. Hugasan natin yung maigi kasi nga madaming mga insecticides or mga spray ba para pang iwas sa mga insekto. Dapat yung paghugas ng gulay, hugasan natin ng maayos. Mabuti sana kung organic, yan okay lang yan. Yung mga dapat mong hugasan yung mga alikabok lang ng gulay. Yung mga binibili natin sa tindahan, hindi tayo sure na organic yan. Karamihan naman ngayon sa mga gulay, hindi na talaga organic. Yung mga karne, hindi na din organic. Yung minsan yung mga isda, hindi na din organic. Kaya kami bumibili ng mga isda din sa yung bagong dungka. Ano ba yung dungka? Basta yung bagong galing laot. Yung talaga yung fresh, tapos hindi siya, yung galing talaga sa laot, hindi doon sa fish cage or sa na kagaya ng bangus. O minsan lang kami kumakain ng bangus, tilapia, hindi din. Yan, nalinis na yung aking mga sahog na mga gulay. At mag-prepare na tayo, hihiwain yung mga sahog ko dyan. Inuna ko yung kamatis, naglagay lang ako ng 2 kamatis. Yung kamatis ngayon is 70 yung kilo. Tapos yung yan, yung string beans na yan, last week pa yan mabuti na lang hindi pa nasira.
yung nilagay ko sa ano, parang nag-adobo na din lang ako, adobo ng isda, ng mga gulay-gulay. Kaya nga sabi nila parang adobo na yung ano mo, yung isda mo. Sabi ko paksiw yan na isda, pero lang nilagyan ko lang ng maraming gulay para nga kumakain ka na, may gulay ka na, may isda ka pa, isang lutuan lang. Mga ano yan, madami-dami din yung string beans na yan. Yung ano yung string beans, we called it sitaw. Sitaw. Kaya hindi talaga ako magaling sa Tagalog. Kaya I try my best na magsalita ng Tagalog dahil sa pag-vlog ko. Yung nandito nga ako sa bahay, sa Pilipinas na ako. Kaya makapagawa na din ako ng video kahit papaano. Yun yung sibuyas Bombay. Sibuyas Bombay yung tawag sa amin eh. Ano, mura na din. Madami na yun. Nakabili ako ng 30 pesos. Madami na siya. Kahit na more than 1 week yung paggamit, okay pa din. Hindi siya mauubos. 2 sibuyas Bombay ang ginamit ko. Tapos, mga 4 na sitaw yan dyan. Kasi yung natira lang naman eh. Inubos ko na. Yung, ano, yung kilo yata ng, ano, ng sibuyas. Mga 80 or 70 din. Ano siya ngayon, mura lang. Tapos yung luya, ayaw ng kapatid ko lagyan ng luya, yung mga pinaksiw. Sabi ko, masarap yan kasi nga pang tanggal ng ano ba yun? Pangtanggal ng langsa. Ayaw niya. Ako gusto ko yan, kinakain ko nga yan eh. Lalo na nandun ako sa Hong Kong. Sus, kinakain ko yan. Ginagayat ko yan ng inihiwa ko yan ng maliliit. Nilagyan ko din ng bawang. Kasi mas masarap talaga sa sa pinaksiw yung may bawang. Kung gumagawa nga ako ng adobo, nilalagyan ko din ng luya. Pero sila dito ayaw nila ng luya. Gusto lang nila bawang. Yung bawang sa amin, tawag namin diyan ay ahos. Hindi ko na masyadong hiniwa-hiwa ng maliliit kasi nga paksiw. Pag mag-isa, hiwain mo yung na maliliit. Pero pag hindi naman, okay lang na medyo malalaki. Hindi na kailangan na i-mince garlic ba. Kaya tuloy-tuloy lang yung pag malalaki lang. Tapos naglagay din ako dyan ng pidada. Yung pidada, yung 20 pesos mo, mga 6 pieces na, 6 or 5 pieces. Humura na lang. May tag 5 pesos or 4 pesos yung isa. Okay na yan. Dapat maano kasi yung pidada good for the health din yan. Yung nandun nga ako sa Hong Kong, yung pidada, sibuyas at saka kamatis, ginigisa ko lang yan sa beef. Yun lang ang ulam namin. Masarap na. Tapos yung sili na hindi siya maanghang, yung tawag sa amin dyan ay tao de lahas. Hindi ko lang alam na anong klaseng sili yan. Tapos nilagyan ko din ng okra. Yung okra na bili ko is 4 pieces, 5 pesos. Kaya bumili ako ng 16 pieces. Mga 6 na peraso lang yung ginamit ko. Tapos yung iba is tomorrow na naman. Kasi bukas, gigisa ako ng kalabasa. May munggo din ako doon. Yan. Sa ngayon, lang muna yan. Yung mga iba't ibang gulay, ang ginawa ko dyan, nilagay ko. Para isang lutuan na lang ba? Diba nakasave ka pa sa gas? Kaysa lulutuin ko, igisa ko pa yung gulay, tapos magpapaksiw ako. Dalawang proseso pa. Pag ganyan, isa na lang, isang luto na lang, isang lagayan na lang ba? Isang hugasan, isa lahat. Natutunan ko yan doon sa kaibigan ko nung doon ako sa Cavite. Ang sarap ng kanyang paksiw kasi nilagyan niya ng mga gulay, nilagyan din niya ng ampalaya. Wala akong ampalaya, hindi na ako bumili ng ampalaya kasi nga naubos na yung budget. Tinanggalan ko nga pala yan ng liso. Ano ba yung liso? Yung seeds ba? Ng buto. Yung okra. Kasi nga si nanay, hindi siya pwede nang kumain ng okra na may mga buto-buto. Kasi nga may may orthoarthritis si nanay. Kaya nag-aware kami sa mga kinakain namin. Hindi din kami gumagamit ng betchin.
ano na lang, asin, tuyo, yun, ganun ba? Wala na, mga ano na lang, pepper or chili powder, ganun. Po mga iba't ibang mga pampalasa talaga ng mga magic or mga bitchin or mga cubes yung dyan na pampalasa. Hindi na talaga kami gumagamit kasi nga umiiwas kasi kami kasi si nanay matanda na at kami din tumatanda din, kaya dapat maging aware din tayo sa mga kinakain natin. Yun na, kahit na papaano, nasa probinsya tayo, makakain tayo ng mura na ulam, tapos masustansya. Nilagyan ko lang din ng 2 talong, kasi yung talong na nabili ko, siguro mga 8 or 7. Kinuha ko yung 2 dyan, hinalo ko sa sa pinaksiw na isda. Yung luto natin today is paksiw overload na isda. Kung may diwata pares overload, may chai paksiw overload din tayo. Kaya masarap yan kasi madaming gulay ang aking nilagay sa aking paksiw overload. Alam nyo, nung nag-voice over ako dito, gabi na, magna 9 o'clock na. Matatapos siguro ito mga past 9 kasi nga tulog yung mga tao, pero iba't iba may ingay din sa paligid. At yan na, tapos na ang aking paghiwa sa aking sahog para sa paksiw na overload. Yan sa isang kawali, mailagay na natin ang talong para may maitulong. Yan, inisa-isa ko dyan ang paglagay ng talong. Tapos ang sinunod ko naman ay ang sitaw. Isunod natin ang sitaw kasi nga yan sila mga matitigas, kaya kailangan yan sa ilalim sila. Sitaw, and then the next is anong isusunod natin is okra na ang isusunod natin. Yan, ilagay yan dyan sila sa ilalim, yung okra, talong, sitaw, para manuot ang sarap ng ating paksiw overload. Tapos ilagay na natin syempre ang ating isda. Marami-raming isda yan kasi nga may leftover ako, may natira akong isda kaninang tanghali, naubusan ako ng mantika kaya pinaksiw ko na lang. Pagkalagayan dyan ng isda, saka na natin ilagay ang mga sangkap na sibuyas, bombay, pidada, garlic, ginger, yung sili. Yan, ilagay na yan dyan. Sa taas yan ilagay. Kasi yung mga gulay sa baba para malaga sila ng maigi. Yan, at maglagay na tayo ng ating mga sangkap pampalasa, asin. Lagyan natin ng asin. Mahirap talaga pag walang nagvi-video sa iyo, sariling sikap. I know sa ibang mga nagba-vlog dyan, talagang sariling sikap. Nilagyan ko din dyan ng garlic, chili powder. Tapos yung yung black pepper, nilagyan ko na din ng black pepper. Tapos nilagyan ko din yan ng, ang hirap talaga yan yung black pepper na lagayan, ang tigas ba, hindi masyadong lumalabas yung black pepper. Yan, nilagyan ko ng kunting asukal, kunti lang yung asukal, hindi ka umabot na yung 1 tablespoon. Teaspoon lang yan kasi maliit ako kutsarita. Lagyan ko ng para may yung yung lasa, may balance. Tapos yung suka na made from niyog. Hindi kami bumibili din kami sa tindahan ng mga puting suka, pero mostly mas gusto namin yung tuba. Tapos tuyo, yun, tuyo ba yung tawag din sa amin, yung soy sauce. Yan, lagay tayo ng soy sauce.
Tapos binuhusan ko din ng tubig para malaga yung mga gulay, maluto siya ng maigi at lumambot mamaya. Ilagyan ko din yan ng mantika para magiging smooth ang ating overload na paksiw. Tapos naghanap ako dyan ng pantakip, kung saan na yung pantakip dyan. Hinanap ko na yung pantakip. Yan, takpan na yan at balikan ng after 48 years. Takpan at buksan ang apoy. Yan, chinek ko dyan kung okay na. Yan, kumulo-kulo, kunting kulo. Yan ang ating paksiw overload for tonight. Ulam. At yan na nga, luto ng ating paksiw overload. Sineparate ko yung mga gulay at saka isda para mas hindi mahirap ang pagkuha. At yan, kain na nga tayo. Mega love shoutout sa lahat. Thank you for watching. Please like, subscribe, comment down below, share my video. See you in my next vlog. Salamat sa pagsuporta sa akin. Ang sarap ng aking kinakain. Healthy na. Mura pa. See you in my next vlog. Abangan ang susunod na luto. Bye-bye!